Nandito na po kami sa loob. Ito po yung school ni Axel dito. We're going to do it again in June. We do it 2 times or 1 year. He's going to learn. Ito po yung view nila dito. Bye, see you. Ay, mauna na sila kasi mag-work pa ako. Bye-bye. See you. Bye-bye. Oh yan, may na-slide na naman. Oh. Ito mahirap dito pag hindi ka magdahan-dahan. Yan, masakit yan. So napakaraming estudyante dito nagantay ng bus. Si Axel kumain ng ice. Maya dito. Hello. What is that? What did you eat? What did you eat? Ha? Wow! Si Amaya may bago siyang dress sa Okay namin binili. Ha? There sa taas. Okay. Yes. You have new dress? Be, smile na be. Smile. Wow! Ganda ng kanya Amaya sa Okay na binabili Yan, bagay sa kanya. Stand up stand up. Stand up. Wow! You are pretty. Ito po mga kabayan. So magandang tanghali. Ngayon dito ay 12:30 ng tanghali. Tapos na akong kumain. Pero ang gagawin ko ngayon, pupunta kami dun sa may school ni Axel kasi nag-email yung teacher niya na kakausapin daw kami tungkol kay Axel. So hindi namin alam kung ano yung pag-uusapan. At kasama ko si Mrs. at si Amaya. Hello Amaya, say hi. Hi. Say hi. Hi, how are you? Papa, tabon. Ang tabon daw sabi niya. Lamig siguro siya kasi may hangin. Papa. Oo. Papa. Ayan, punta na po kami ni Mrs. at si Amaya. Gusto ni Amaya mag-play daw. Later na. We're going to Kuya. Brother. Abi. Gusto niya daw bumili ng slimes, yung laruan niya. I will go first to Kuya. Kuya school. Maglalakad lang kami pupunta dun sa may bus. Kasi magbabas lang kami. Yung sasakyan kasi ginagamit ng kasama ko. Ayan. So yung bahay namin, ayan po sa likod, yung pula na yan. Tapos yung bus stop, siguro nasa 300 or 400 meters yung lalakarin namin bago namin marating yung bus stop. Ito po yung daanan na to, ang nilalakaran ni Axel tuwing pupunta po siya ng school mag-isa. Kita nyo po yung building na yan na puti mga kabayan. Sa likod niyan, may bus stop po dyan. Diyan po tayo sasakay papunta dun sa school ni Axel. Bali isang bus lang yung sasakyan natin. Pero yung bus paikot-ikot lang. Yan, medyo malamig Nilagyan muna namin si Amaya ng gloves kasi medyo malamig. Yung temperature natin nasa -5 dati yung school ni Axel. Dito lang man malapit sa amin. Ang problema lang ay nagkaroon po ng punggos. At saka parang nirenovate ngayon yung school niya. Ayan, lumipat siya dun sa kabila. Ito sa likod natin, ayan po, school din yan. Pero hindi siya dyan naka-enroll. Tingnan nyo yung ulap para siyang painting napaganda. Tapos yung bundok natin puno na naman ng snow. At yung kuha natin, daanan natin, mayroon po siyang snow na nahulog kunti lang. Hindi naman makapal. Ayan. Maglalakad tayo. Itong building na itim, dyan pa sa likod na yan. Yan si Maya Kapoy? Kapoy daw siya. No, kapoy daw. Kasi minsan nagsasabi siya minsan na kapoy daw or tired yan. Pagod ba? Kasi yung kapoy sa salita kasi namin niya Ilonggo. Nasanay siya dun dati, maliit pa siya dun sa lugar namin. Ngayon mga kabayan, yung oras ko, bali kakaltas lang yung oras ko ngayon. Dahil bigyan ko muna ito ng time para makausap ko yung teacher niya. Ano na ba yung nangyayari sa anak ko tungkol sa pag-aaral niya dun sa loob. Kasi maganda yung monitor dito. Sila kasi dito mga kabayan, minomonitor din yan sila dito ng mga teacher. Tapos siyempre kinukontak din yung magulang kung may mga problema, kinakausap. Grabe yung lamig, nanunuot sa kamay. Pagat niya yung mga natin. Masakit. Iba kasi yung lamig mga kabayan. Pag ganito kasi mga kabayan, napapansin ko, masakit yung lamig pagka yung ganun malinaw yung langit. Tapos may araw, mas ramdam ko pa yung lamig, masakit. May gloves ka? Wala. Malapit na po tayo. Kakaliwa po tayo dito. So ito lang po mga kabayan, yun lang po yung dadaanan natin ito. Pagpupunta po tayo ng bus stop. Mayroon dito sa itaas, isa. Mayroon din dito sa baba. Dito na. Ano, mas malapit. Ayan, mas maganda kasi dito dahil dito nag-uumpisa.
At ito na po yung city talaga. Diyan kami mag-aantay ng bus. Nandito na po kami mga kabayan kung saan kami mag-aantay ng bus. Dito po siya dadaan. Dito kami sasakay. At mag-aantay kami dito. Depende po sa bus kasi minsan mabilis lang, minsan matagal din. Nasa kuha na kami mga kabayan. Nasa 10 minutes na kami dito nag-aantay. Wala pa ring bus. Medyo malamig. Kasi yung gloves ko nakalimutan ko. Ayan, wala pa tayong gloves. Medyo masakit-sakit. Kaya yung isa yung mahirap dito kasi yung kuha nila, bus stop nila or waiting area ay open lang po siya. Yan, dapat dito kompleto talaga yung gamit mo kasi minsan matagal darating, lalo na pag may snowstorm dito, malakas yung hangin. Mahirap dito magantay mga kabayan, lalamigin ka sa labas. Hello Amaya, are you cold? No? Where are you going? Where are you? Bus? Going to brother. You going to brother? Brother Axel? Wow! Magic daw magic? Magic! Medyo marami-rami na tao dito mga kabayan. 15 minutes na kami dito nag-aantay. Wala pa ring bus. So sana darating na yung bus. Medyo malamig na din para makasakay na kami. Kasi malilate na kami mga kabayan papunta sa school ni Axel. Mag-alauna na po. 12:50 na. Baka inaantay na kami ng teacher niya. Dito, maraming tao dito. Nag-aantay din ng bus. Kasi hindi lahat dito mayroong sasakyan mga kabayan, no? Halos lahat dito nagko-commute lang. Grabe, lamig na mga kabayan, no? Pag nagsasalita kami, oh. Kaya, dahil sa sobrang lamig. Wala pa rin yung bus. Ang dami na nag-aantay dito. Sana kasya kami nito pag sumakay. Kasi marami nag-aantay, baka puno din. Po yung bus mga kabayan, no? Ayan na po, papasok na po siya dito kasi napakarami namin dito. Ayan o, dami nag-aantay dito. Yan po yung traffic light dyan. Papunta po yan dito sa hotel na ito. Ayan, ready na tayo. Ayan na po yung bus. Number 2 mga kabayan, doon yan papunta sa school ni Axel. Kasi hanggang number 3 yung bus dito. Just wait, just wait. Oh, wait. I like the bus. Oh. Oh, please go down. Tara. Antal. Papa, ata. Going up. Let's go. Here. This side. This side. Okay. Oh. Sit down. Ayan, so nandito na po kami sa loob. Si Mrs. nandun nagbayad pa. Oh, down. Nandito ka. Hello. Sabak na sabak. Yeah. Ay, hindi ako kaya pa. Ay, baba, Maya, baba. Papa, okay. Napakarami mga kabayan, puno mga kabayan pag tanghali. So yung oras natin, alauna yung usapan namin. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all to the down. Maya daw sing with. So medyo yung biyahe mga kabayan siguro aabot na mga 15 minutes. So depende din po pag may umihinto kada bus stop, may sasakay na naman. Medyo matagal-tagal kasi pag paikot. Pero pag sasakyan mga kabayan, wala namang traffic dito. Siguro nasa 7 minutes lang. Dito na po tayo. Tara naman. Oh, naman na sakyan na dito. Dali. Maya. Uy. Yeah. Ayan. So, nandito na po kami mga kabayan. Ito po yung binababaan ni Juan dito, Axel. So nandito na po kami mga kabayan. Dito po bumababa si Axel. Ayan po yung bus. Tapos ito po yung binabayban niya dito. Pero madilim dito kapag umaga. Kasi alas 11 or alas 12 dito. Medyo may makikita. So tara, samahan nyo kami. Papunta kami doon sa school ni Axel. Medyo late na kami. Alauna na po mahigit. Ito yung itsura dito. So dito na po kami mga kabayan, malapit sa school ni Axel. Yan po yung school niya yan.
Tapos ito po yung view natin. Luma lang yung mga bahay dito. Yan, mula dito siguro nasa 100 meters pababa yung nilalakad niya Axel para marating niya pa itong school. Pero dati yung school niya harap niyan, pero ngayon nilipat na daw dito banda. So hanapin pa namin kung saan. So yung mga building dito, ay yung mga bahay dito, mga sinauna kahoy pa ito. Medyo luma kasi malayo ito sa city. Sasakay ka pa ng mga 10 to 15 minutes. Yan, yan diretso na. Ito, school na po ito mga kabayan yan. Old school po ito kasi yung bagong school ngayon hindi pa siya active. Hindi pa ready. Yan, ito po yung playground nila dito. Ito po yung itsura ng eskwelahan. Oh. Dito yung playground din nila sa baba, yung lake na nagmitigas. Dati yung school niya, yun po yung yellow. Pero nakita ko ngayon, dito na daw sila sa baba nito. Ayun, so yun po yung school niya, yung blue mga kabayan, no? Diyan sa lumipat. Kasi dati, ito po yung yellow. Akala ko dito kasi, yan, eskwelahan din yan. So yun yung teacher niya, tinawag niya kami, nandun siya sa building na yan. Kasi nakita niya kami sa labas dito na hinahanap namin. So mayroon pa silang basketballan dito. 4 yung ring. Pero malamig naman. Ayan, so tara, pasok tayo dun. Hala! Ito yung view doon na yung mga bukid doon. Libre lang pala yung... Ito po yung view nila dito. Tara na, let's go. Ayun na po si Axel, sinundo niya kami. Tuwang-tuwa. Si Maya din. Excited siya sa'yo. Saan yung school niyo? Ay, saan? Ano? Dito na po kami sa loob. Ito po yung school ni Axel dito. Yan, dito po kami sa loob. Sama si Amaya, si Axel, si Mama. Nakausap kami ng teacher. Lumabas pa siya. Hindi, my name. Sino nag-drawing yan, Cham? Kayo nag-drawing yan? Ha? Ayun po yung playground nila sa labas. Oh. Mga bata naglalaro. Naglalaro kayo dyan, Cham? Wala na ako din kabunta dyan. Doon ako sa likod kami. Mas malaki pa doon. Ah, may malaki ba doon laruan? Ayaw game. Yung football nila, oh. Parang may ano pa doon, no? Di ba may lake dyan sa unahan? May naglalaro din dyan, lake. Wala, no? Wala na. So I will translate in Google. Okay, I will do it Next time. next time. Yeah. We're going to do it again in June. Yeah. June. June. Yeah. We do it 2 times 1 year. Tell you how actually it's in the school. Yeah. And he's going to learn in Greenlandic to speak. Ah, okay. It's very, very, very important that Yeah. we are going to learn speak in Greenlandic and understand it. Yeah, that is. If at kids at home, I will teach them. Yeah, because I don't know how much he understands when we have Talk. when we have honestly Exam? Test? no, not exam. The time from 8 to 12:45. Ah, How he is understanding about like work with the book, yeah, book. but education. How education is Ah, when we have from 8 to 12:45. 8 to How 12. much he understands. yeah. Sometimes I think he is not understand. It's therefore it's very important we are going to learn in Greenlandic. Yeah. First time in Greenlandic. But he knows if you talk English, he Yeah, understands. we can talk together. We can English, talk English. together. He can talk to me and English. I can talk to him. When we are Yeah. talking about the education. Education, yeah. Yeah, Subject like subject. yeah, yeah. In Greenland, yeah. Yeah. So he had played with in Greenlandic where he can learn the voice in alphabet and the others craft game. Yeah. For example, akaksusa, pencil, and Yeah. lumusat. The razor. Yeah. Lumusak or razor? Lumusat, yeah. Eraser. And the others. But he always used the English word. Always. So that for if he can learn, hear it and learn it, what they mean. Yeah. So and try to
speak in Greenlandic Greenlandic. always. Yeah. He are going to learn. Learn, yeah. In math, I try to learn him the numbers in Danish, 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Then, He know. no, He know. no. I know. Hello. But you don't use the word 1, 2, 3, 4, 5. Ah, You use always word. Yeah. In English, I have tried to talk to you that you are going to Use Danish. use Danish Okay. because we use us also in Greenlandic the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. And we don't use So we can use it until 9. yeah. From 10, I'll go to 10, 11, 12, 13, 14. Danish. Yeah. Ito po yung loob dito ng school ni Axel, mga kabayan. Ayun po si Axel. Oh, sige na. Ha? Oo. Antay pa namin kasi yung jacket niya na iwan. Diyan ka minsan, Axel? Tapos? Hindi na? Akin na to school. Tara. After school yan, dira. Kuhaan Okay lang pala. sila pa. Tara na, Maya. We're going na. Yan, uwi na kami, mga kabayan. Si Maya mag-school din daw. Oh. School na ikaw? You like to school? Yes. Dumaan muna kami dito kasi magpabili daw si... What's that, Amaya? Pabili si Amaya na watermelon, ice cream. Tapos si Axel. Ito po yung baba ng school nila. Bali, ayan o. Kuwanto dito, parang grocery store. May mga tinapay din. Chocolate. Yan. Kasi si Axel, wala siyang pera kaya hindi siya makabili dito. Pag siya lang. Hindi namin pinapadala ng pera. Pinababaunan lang namin siya ng pagkain. Tinapay. Yan, labas na po kami. Kasi ayan o, si Amaya may watermelon na siya o. Okay, let's go, Amaya. Okay. Ayan. So, papunta na po kami sa may bus stop. Let's go, Axel. Let's go. Ayan. So, may lalakarin pa kami pababa, mga kabayan. Si Kuya Axel, meron din siyang watermelon. Di ba may daanan dito, Kuya Axel, sa baba? Diyan. Madulas daw. Ang layo pa ang nilalakaran mo. Ayan, ito pa, dito pa bababa si Axel, mga kabayan. Kasi yung school niya, ito po, ay yung blue na yan yung school niya, yan, kay taas. Tapos bababa pa siya dito, mayroon daw dito ng hagdanan, yung kabisado niya. So ito yung first time namin dito na makadaan dito banda. Kasi doon kami dumadaan talaga, kaso malayo doon. So may shortcut dito. Tingnan natin. Ayan, may hagdan dito. So dito nag-aantay si Axel ng bus sa baba. So tara. Let's go, Amaya. Hop. Hop. Slow. Oh, dandahan lang. Ayan, sanay na po yung mga tao dito sa hagdan. Ayan po, yung hagdan. Medyo madulas. Slow lang, Maya, ha? Ayan, Sige, sunod. Ayan, sabi ni Axel, May sukli pa o wala? si Axel mga hindi namin pinapadala ng pera kaya hindi siya nakakabili kasi pinababaunan namin siya ng... O yun, may na-slide na naman. Ito mahirap dito pag hindi ka magdahan-dahan. Yan, masakit yan. Kaya dito, dahan-dahan lang kayo. Gaya nito, madulas. Nandyan. Ayan, so napakaraming estudyante dito nag-aantay ng bus. So dito po kami sasakay. Sana maka-akyat pa kami. Ayan, ayan si Axel, Ayan si Amaya, tuwang-tuwa, Let's go, just wait. Yan, grabe. Ang dulas pa. Ayan, mga estudyante ito lahat. Ayan, Ayan. So, ganito yung mga bata. Makabaya sila na lang. Yung iba na pumupunta sa school at umuwi mag-isa. Ito iba, wala na itong mga nanay. Ito. Mga ganitong mga edad. Sila na lang pumupunta. Pero yung iba, sinusundo naman sila ng mga magulang nila. Ayan. Ito po dito. Uwi na si Kuya Axel, tsaka si Mami. Pauwi na kami ng bahay, mga kabayan. Dito na po kami sa bus, napakarami pong sakay dito. Dito po yung view natin. Ito po yung Greenland, Grabe yung mga bahay, nakapatong sa bato. Yan. Maya, hello. What is that? What did you eat? What did you eat? Ha? Watermelon daw. Ice drop na watermelon. Napakarami tao dito. Si Axel, kumain ng ice, watermelon na ice drop. Ayan,
Ito po yung mga madadaanan ni Axel mga kabayan bago siya makauwi ng bahay. Ito na bus yung sinakyan din namin ito. Paikot-ikot lang po ito mga kabayan. Mula po sa city, dadaan dito sa school, babalik na din sa city. So wala na pong mapuntahan itong mga bus dito. Babalik na po sa city. Pero tatlong klase yung bus dito, tatlong ruta. 1, 2 at saka 3. Ayan, tingnan nyo yung paligid natin, no? Napakaliwalas. Napakaraming tao dito, mga bata. Ayan. Yung ibang mga bata dito, mga kabayan, sila lang umuwi. Hindi na sila sinusundo ng mga magulang nila. Pero yung iba sinusundo naman. Si Mayo, tuloy lang sa pagkain. Ice drop. Kahit malamig, kumakain pa rin. Dada, mag-skating tayo dyan, no? Lamig. Sige na. Sa kuwan na. Sa wag wala ng trabaho. Sige na. Sabi ko namin. Amaya. Give me. Ha? Yummy? Yeah. lingkod na ya. Ha? Hindi rin lang. Sit down kayo may magpungko. Di ba? Gusto niya umupo. Ito may bakante kasi. Sabi ko wag kasi may uupo pa dyan. Bata pa man ka? Dito ka lang kay Papa. Yummy? Yummy? Huh? Nilo ang ito. Yummy? Lamig yung ulo ko sa'yo. Ano? Mamaya? You like? Hinay lang. Yan. Grabe yung daanan, no? Mga bato. Medyo malinis na yung kalsada natin kasi medyo natutunaw yung mga snow. May init kasi, oh. Pero masakit yung mga kaban, yung lamig. Ha? Dito na sa unahan. Mauna na lang mo, nao. Sensi tayo. Babalik ba to dito? Diretso to dito, di ba? Ah. Diretso doon sa gitrabuhan ko, di ba? Malapit na kaming makarating sa city. Yan, dito lang sila. Bye-bye, Papa. Kay mag-work pa, Papa. Mag-work ako. Oh, bye-bye. Oh, see you. Bye, Kuya. Bye-bye. See you. Eh, mauna na sila kasi mag-work pa ako. Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye-bye. Papunta na ako ng trabaho mga kabang kasi may pasok pa ako. Alas 2 pa dito. So sayang din kasi yung oras pag hindi tayo papasok. At yung anak ko at saka si Mrs. Dadaan sila ng mall. Yan po yung nag-iisang mall dito. Kaya dito na sila bumaba. Ayan. So trabaho muna tayo mga kabayan, no? Bago tayo uuwi kasi sayang yung oras. So marami ng bakante dito kasi nagsibabaan sila dito sa mall na yan, no? Yan po yung nag-iisang galaan dito, shopping center. So doon pa sa unahan yung babaan natin. Siguro may 1 kilometro pa. Iikot na naman to, babalik na naman to sa school ni Axel. Kaya itong bus na to mga kabayan, paikot-ikot lang to. Wala na itong puntahan kaya safe dito. Hindi ka dito maligaw kasi kung ano yung sinakyan mo, babalik pa rin yan dito. Ayan. Pag lalagpas to sa school ni Axel, ayan po, babalik na naman yan dito. Ayan, may ruta yan na paikot-ikot lang. Nandito tayo, nakatayo tayo mga kabayan, no? Kasi merong uupo. Nandito nakapost na kami sa city. Ayun po, dyan po kami kanina sumakay dito. Ayan. So ngayon, tumayo ako kasi bababa ako sa unahan. At mayroong mga matatanda na sasakay. So pagbigyan natin yung mga matatanda. Kasi tayo, bata pa naman tayo. So dyan sa unahan din ako, pagbaba na din tayo. So yun, nakababa na tayo mga kabayan. Dito malapit sa tinatrabuan ko. Ayan po yung tinatrabuan natin. Maglalakad lang tayo papunta dun sa pedestrian lane. Hindi tayo pwedeng kuhan dyan. Dumaan na walang pedestrian lane. Dapat susunod tayo. So yun po yung binabaan natin sa likod. Yan po yung bus. Maglalakad tayo papasok dun sa trabaho natin. Yan po, dito po yung pedestrian lane. So dito tayo dadaan papunta dito.
So yan po yung building na puti. Sa likod niyan, dyan po tayo nagtatrabaho. So pindot tayo. Yan. Kahit wala na pong sasakyan mga kabayan, hindi tayo pwedeng tumawid hanggat hindi po ito nag-green po ito. Yan, dapat may green yan. Ayan, wala na pong sasakyan dito, pwede tayong tumawid dito. Ayan, pwede na po ito. Pagka ganyan na green. Ayan po yung tinatrabuhan natin. Ayan po. Ayan, alas 2 na po dito, 12. So, trabaho pa rin tayo. Kahit late na tayo mga kabayan kasi importante yung oras dito. So, nandito na po kami sa bahay mga kabayan. Galing po kami dun sa may grocery pa. So, ito po yung assignment ni Axel pala. Binigyan ng teacher niya yung nakaraan. Ayan. Ito yung handbook nila. So, napag-usapan namin din kanina kasi pinatawag na kami dun sa may school ng teacher nila. Pinausap kami. Ha? Sige daw, sample daw si Axel. Be? Ha? Behetu. Bihaya to? Be? He? Ya? Bihaya to? What it means? Say what's your name? What your name daw? Bihayatu. Danish yun na salita mga kabayan. Yung mga kabayan sa Saudi nag-abroad ako na madali lang ako natuto sa Greenland sa Arabic na word. Yung language nila doon. Language ba yun? O dialect. Mabilis na ako natuto. Kasi mababasa mo lang ba? Nawa yung akil o akil mababasa mo kasi ikil akil malum ana pero dito mga kabayan napakahirap. Danish Greenlandic mas mahirap para sa akin, mas mahirap yung Danish. Yung Greenlandic mababasa ko siya pero yung mga word mga kabayan no double letter tapos yung parang basta napakahirap yung Greenlandic or kalalisot yan di ba? Yung kuha nila salita nila kalalisot yun yung Greenlandic. Sa Danish naman mayroon silang alphabet na pronounce na wala dito sa ABCD yung English. Kaya sabi ng teacher niya dapat si Axel daw ay matuto ng alphabet ng Greenlandic at saka Danish. So ngayon dapat sa subject daw nila na Greenlandic mayroon silang subject na Greenlandic lang yung salita. Dapat matuto daw si Axel. Minsan hindi masyado makaintindi kasi nga bago pa lang siya dito nag-a-adjust wala pa siya isang taon tapos may time din na mag-Danish sila, Danish din, so kausapin din sa Danish, bawal mag-English. May time na mag-English sila pero yung English nila dito sabi nung teacher parang 45 minutes lang ata o 30 minutes na sila mag-English na subject nila. Kaya more on Danish sila dito at saka Greenlandic. So yan yung isa sa makahirap dito pero yung bata kasi mabilis na kasi sa matuto. Pero yan, nag-start po si Axel na mag-learn ba. Tapos mayroon silang number, tawag sa number. So, ang kuhan kasi kay Axel, kailangan pa siyang ikuhan talaga. Parang tutukan ba. Para mas matuto siya. Kasi sa atin, iba yung nakagisnan niya Yung English na kuha natin number. Pero sa English, okay na daw siya makapagsalita siya ng English, makaintindi daw. Pero pag kinakausap daw sa teacher niya ng Greenlandic, medyo hindi daw siya masyado makaintindi. Ipakita ko sa inyo mga kabayan na yung sample dito ng mga lingwahe nila or yung alphabet dito. Ito po. Ito po yung Danish at saka Greenlandic. So wala kang makikita dito na translate siya sa English. Ito naman ay Greenlandic. Ito naman sa right side, yan na yung Danish. Tel 11. Marunong ka na ba magbasa nito, Cham? Ha? Ano yan? Marunong ka na magbasa nito? Hindi Hindi pa? Hindi. Hindi pa. Hard yun Ito, marunong ka pa nito? No. Hindi pa. Yan ang mahirap. Kasi ang grade 2 sa atin, yun pa ata yung mag-uumpisa magbasa no? Grade 2. Mag-umpisa magbasa tapos dito mag-umpisa sa magbasa nitong Danish. So medyo mahirap pag mabigla siya. Ayan po mga kabayan, ito po sa Greenlandic. Tingnan nyo. At Tuartumot. Ito naman, Aloriafini. Tingnan nyo mga kabayan, ang... Sa Aluria? Huwag mo i-pronounce ang R. Aloriafini. Aloriafini. Tingnan mo. Aloriafini. Aloriafini. Aloriafini.
Ito mga kabayan, no? At tuatut. Double L siya. O, basahin mo daw, ma. Ah. Di ba? Sige daw, sa daw. O, sige, marunong yan eh. Alwarya pinitamani Mm. at tuatut. Ilika kasatut. Ah. Angot. Hmm. Angon niya sa kaput. Irit. Heels. Chi. Chi. Klasip. Ah. Tapos, Namasinan ngani ilikare simasasanik ango para sa na diri para tingnan mo ba, no? Double A na apple, double M, double S. Oh. So, dapat tandaan mo. Dapat double A, double M, double S. Yan, no? Double. Ito naman, double K. Yan, sa spelling pala mga kabayan, no? Ang hirap na siyang tandaan. Hindi kagaya sa atin, eh. Oh, ni. Ang hirap talaga mga kabayan. Ika, double Q. Yan, ganyan sa Greenlandic. Ang Danish naman, marunong ka sa Danish, ma? no Kasi itong A, hindi to A ang pag-pronounce eh. Oh, parang anak, no? Oh? Ano, Cham? Ano ito? di alam si Axel Hindi niya alam yung Axel kasi gumpisa. Ito kasi, may alphabet kasi yung Danish. So, hindi ko alam kung ano yung pag-pronounce ito. Kung sa atin, makabayan, mabilis lang to. Ito, pabadi. Sa atin, pabadi, ing iste, milimog. Oh. Pero hindi ganun yung pronounce sa Danish, mga kabayan. Ito din, yung A na parang may I na igil na nag-combine. Hindi iba yung pag-pronounce nila. Kung basahin natin to sa English, mga kabayan, mabilis lang siyang basahin, pero hindi ganun. Ito, net der nogli. Ganyan sa atin sa English eh, pero sa Danish iba. Medyo mahirap. Yan. So ito, may mga kwan si Axel dito. May nakasulat dito. Pero tinranslate na sa English ng kanyang teacher. Mayroong kwan dito. Nakakuan siya all the time for the actual meeting is approaching. Ayan po. Ito po yung nilalaman. Buksan natin ha. May English naman siya na translate. Ayan. Ayan. Ayan, may nakasulat. Ito, Danish to. Ayan, Danish na. Sabi dito, you can speak if someone does something you don't like. Ayan. Ayan. So, ganyan po yung nilalaman dito. So, kailangan pa namin i-translate ito sa English. Kasi wala po siyang English. Danish po siya. Ito mga kabayan, dapat maalam niya to. Anong sign ito? Ito parang happy. Ito medyo happy. Ito parang sad. Ito very sad. So ito, timini. Ayan, ganyan Ayan. So ito yung mga kanya. Dapat answeran niya mga kabayan. Ayan. Ito. So ganito yung homework ni Axel. Sana matuto siya. Ayan. Naka-Greenlandic to. Ito, Greenlandic, walang English. Greenlandic, Danish. Wala English. Wala siyang English. Sa English, okay lang, makaintindi man si Axel sa English. Pero ito, LeBron James, basketball tayo. okay lang yun. Ayan, Danish naman ito. LeBron James. Hanapin natin kung may English. Wala talaga. Ayan. LeBron James. Ayan. So yun mga bayan, umpisa ngayon, ikuha na namin si Axel, parang tutukan na namin siya sa kanyang mga assignment dito, Danish at saka Greenlandic. Pati kami nito, mag-aaral na din. Kahit hindi kami nag-aaral dito ng Greenlandic at saka Danish. Kuha namin siya araw-araw ba, kahit isang word lang, para kung kausapin siya ng teacher niya, yung mga classmate niya, malalaman niya, hindi lang puro English. So yun lang po mga kabayan, hanggang dito na lang po yung aking video. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat, ingat po kayo palagi and God bless you all po.